Sa sandaling ito, makikitang masayang namamangka ang mag-asawa. Habang ginagawa nila ito, napapangiti si Isabel dahil naaalala niya kung gaano kabait ang mga aristocrats noong nagkita sila ng umaga. Ngunit dahil dito, ay naisip din niya na marahil ay may binabalak na masama ang mga ito. Nang mapansin naman ito ni Leon, tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit tila masaya siya ngayon. Ipinaliwanag ni Isabel na ang makasama lang siya sa pamamangkang ito, malayo sa mga gulo, ay nagpapasaya na sa kanya. Sinabi pa niya na sana'y huminto ang oras at manatili na lamang sila sa ganitong kapayapang pamumuhay araw-araw. Sinabi naman ni Leon na isa lamang itong ordinaryong araw para sa kanila, at kung gusto talaga ni Isabel, pwede niya itong dalhin dito araw-araw. Sinabi naman ni Isabel na ang simple at ordinaryong araw na tulad nito na kasama si Leon ang eksaktong dahilan kung bakit masaya siya ngayon. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na bilang isang empress, marami siyang responsibilidad para sa kanyang mga mamamayan at pamilya, kaya kailangan niyang unahin ang mga ito. Habang iniisip niya ito, biglang inabot sa kanya ni Leon ang isang bulaklak at tinanong siya kung nagustuhan niya iyon. Sinabi din ni Leon na kung may nagpapalungkot sa kanya, kailangan lamang niyang pumunta sa kanya dahil kahit ano pa iyon, tutulungan niya itong mawala. Napangiti naman si Isabel nang marinig ito at tinanong si Leon kung seryoso ba siya. Pagkatapos ay pabirong sinabi ni Isabel na dahil siya naman ang nagpresenta, pwede na niyang asikasuhin ang mga gawaing bahay sa loob ng kalahating taon dahil iyon ang nagpapalungkot sa kanya kapag nakikita niya ang mga iyon. Natulala si Leon matapos marinig ito at nagkaroon pa ng bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha dahil sa sinabi niya. Makalipas ang ilang sandali, bumaba na ang mag-asawa mula sa bangka. Pagkatapos ay inaya ni Leon si Isabel sa bagong bukas na night market para maglakad-lakad doon. Agad namang pumayag si Isabel, at pagkarating nila sa pamilihan ay nakita nila ang mga maskara. Dito ay sinabi ni Leon na maaari nilang bilhin ang maskarang iyon dahil bagay ito kay Lizu. Natuwa naman si Isabel sa hirit na ito ni Leon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang mag-asawa sa kanilang tambayan. Habang pinagmamasdan nila ang buong lungsod, itinuro ni Isabel ang palasyo at sinabi na iyon ang Imperial Palace. Pagkatapos ay tinanong pa niya si Leon kung interesado pa rin ba siyang malaman ang tungkol sa layout ng palasyo gaya noong una silang nagkita. Awkward na tumawa si Leon at sinabi na noong panahong iyon, masyado lamang siyang namangha sa palasyo kaya niya iyon na itanong. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na noong mga panahong iyon ay binalak niyang puntahan na lamang ang emperor kung sakaling hindi magtagumpay ang kanilang pagre-rebelde upang tapusin na lang ito. Ngunit ngayon, wala na siyang interes sa layout ng palasyo dahil tapos na ang lahat ng iyon. Sinimulan namang ipaliwanag ni Isabel ang layout ng palasyo, sinasabing sa loob nito ay may isang lawa na puno ng tuyong dahon ngunit sa umaga ay napakaganda nito. Idinagdag pa niya na ang main hall ang siyang nagiging lugar para sa mga political meeting sa palasyo. Habang patuloy ang paliwanag ni Isabel, nagtataka namang tinanong ni Leon kung bakit tila masyadong pamilyar ang kanyang asawa sa palasyo na parang doon siya nakatira. Biglang naunawaan ni Isabel ang kanyang pagkakamali kaya nagdahilan siya na narinig lamang niya ang tungkol dito at hindi siya sigurado kung tama ang lahat ng kanyang sinasabi. Hindi naman na siya tinanong pa ni Leon tungkol dito at sinabi na lamang na naiintindihan niya. Idinagdag pa niya na dahil sa laki ng lugar na iyon, hindi mahihirapan ang mga nakatira doon na makahanap ng komportable bahagi para manirahan. Sinabi naman ni Isabel na kahit gaano pa kalaki at kakomportable ang lugar na iyon, hindi pa rin siya magiging komportable doon gaya ng sa kanilang bahay. Ngumiti naman si Leon sa kanya at sinabing noong una, inakala niya na gustong manirahan ni Isabel sa palasyo. Ngunit sinagot siya ni Isabel na hindi iyon mangyayari dahil hindi iyon nanggaling kay Leon, kaya hindi siya magiging masaya roon. Dahil sa narinig na ito, nakangiting sinabi ni Leon na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mabili ang palasyo para kay Isabel. Dahil dito, ngumiti rin si Isabel at sinabing kung ganoon ang gusto niya, kailangan pa niyang magtrabaho ng husto para dito. Pagkatapos nito, tahimik na pinagmasdan ng mag-asawa ang bilog na buwan bago tuluyang umuwi sa kanilang tirahan.
Kinaumagahan, makikitang kinakausap ng ilang mga sundalo si Li Zhu. Sinabi pa nga ng isa sa kanila na kung magpapatuloy siyang magmatigas, mahihirapan silang ayusin ang sitwasyon. Galit namang sinabi ni Li Zhu na dalawa lang naman ang binugbog niya, ngunit dahil doon ay gusto na nila siyang dalhin sa kanilang headquarters para tanungin. Sinabi pa ni Li Zhu na masyadong hindi patas ang mga ito. Habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating ang isang lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari. Ang lalaking ito pala ay ang assistant. Sinabi niya sa mga sundalo na ipaubaya na sa kanya si Li Zhu at pwede nilang gawin kung anuman ang kanilang dapat gawin. Pagkasabi nito, naisip niya na ang pagresolba ng mga problema ng mga mamamayan ang kanyang forte. Naisip pa nga niya na ang kailangan lamang niyang kaharipan ay isang batang babae kaya wala itong masyadong challenge para sa kanya. Pagkatapos maisip ang lahat ng ito, nilapitan na niya si Li Zhu at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Li Zhu na mukhang mas madali siyang kausap kaysa sa dalawa kaya ngumiti siya at sinabing hindi kailangang mag-alala si Li Zhu. Dagdag pa niya, kung mayroong hindi pagkakaunawaan, gagawin niya ang kanyang makakaya upang ayusin iyon. Nasundan nito ang paliwanag ni Li Zhu na ang ginawa lamang niya ay binali ang mga braso ng dalawang tao, ngunit pinipilit siyang pagbayarin ng mga ito para sa kanilang medical bills. Kaya tinanong niya kung hindi ba masyadong hindi makatwiran ang kanilang ginagawa sa kanya. Bagamat nakangiti ang lalaki, iniisip niya kung seryoso ba si Li Zhu sa kanyang mga sinasabi. Sa kabila ng pananakit niya sa iba, nagawa pa nitong magalit na para bang wala siyang kasalanang ginawa. Napaisip tuloy siya kung paano nag-iisip ang mga tao sa Kapitolyo. Habang iniisip niya ito, biglang sumigaw si Li Zhu at tinawag ang kanyang landlord. Agad namang tumugon si Li Yun at tinanong si Li Zhu kung ano ang ginagawa niya doon. Kasabay nito, nagsimulang mag-vibrate ang espada ng lalaki. Naisip niya na ang lalaking tinatawag ni Li Zhu na landlord ay isang master dahil ang kanyang treasure blade ay kayang makaramdam ng aura ng malalakas na master. Ito rin ang unang pagkakataon na nag-vibrate ito ng ganito kalakas, dahil kahit sa harap ng kanyang Lord Shen ay wala itong kahit kaunting reaksyon. Habang patuloy na ipinapaliwanag ni Li Zhu ang nangyari sa kanya, lumapit mula sa likod si Yunyi at sinabi na wala na silang dapat alalahanin dahil naayos na ang lahat. Idinagdag pa niya na bagamat na-resolve na ang problema ni Li Zhu, nais niyang imbitahan si Li Yun sa kanilang 6 doors upang tanungin ng ilang katanungan. Habang sinasabi ito, naisip ni Yunyi na marahil ay naramdaman din ni Li Yun kung gaano siya kalakas, kaya iniisip niyang excited din ito na makalaban siya. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, sinabi ni Li Yun na hindi siya pwedeng sumama dahil kailangan pa niyang mamili kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, nagsimula ng maglakad. Palayo ang grupo ni Li Yun, habang pinagmamasdan sila ni Yunyi. Iniisip niya na marahil ay pinipigilan lamang ni Li Yun ang kanyang sarili na makipaglaban sa kanya. Dahil dito, naisip niyang kahit ano pa ang naging pasya nito, hindi niya papayagang mapalampas ang pagkakataong makalaban ang isang malakas na tulad ni Li Yun. Habang hinuhugot niya ang kanyang espada, sinabi niya na si Li Yun ang kanyang pinapangarap na makaharap dahil sa tingin niya ay magka-level sila ng lakas. Kasunod nito, sinimulan niyang sumugod patungo kay Li Yun, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Li Yun ang kanyang ginagawa at tiningnan siya ng masama. Sa paggawa nito, naramdaman ni Yunyi na tila tinamaan siya ng maraming beses sa kanyang buong katawan. Napahinto siya, pinagpawisan ng husto, at napaluhod. Naisip niyang hindi siya makapaniwala na sa isang tingin lamang ni Li Yun ay parang namatay na siya ng ilang ulit. Napansin din niya na ang kanyang treasure blade ay nasira dahil sa matinding pag-vibrate nito. Dahil dito, napagtanto niyang natalo na siya bago pa man magsimula ang kanilang laban. Samantala, habang naglalakad ang grupo ni Li Yun, tinanong ni Isabel si Li Zhu kung uuwi ba siya para magsagawa ng kanyang ancestral ritual. Kinumpirma ito ni Li Zhu at sinabing tama siya, dahil ngayon ang Qingming Festival. Nang marinig ito, sinabi ni Li Yun na napakabilis ng panahon dahil hindi niya namalayan na Qingming Festival na pala. Binanggit din niya na kapag naaalala niya ang festival na ito, naaalala rin niya ang isang tula na may kinalaman sa season ng measles at gloom. Pagkasabi nito, biglang nagsalita ang isang lalaki mula sa likuran at pinuri ang mahusay na pagkakasabi ni Li Yun ng tula.
Tinanong naman siya ni Leon kung isa ba siyang Daoist na nagtitinda ng mga kabaong. Tumawa ang lalaki at sinabing ginagawa lamang niya iyon para sa dagdag na kita. Pagkatapos ay tinanong niya si Leon kung mayroon pa bang kadugtong ang tulang iyon. Nang itinuloy ni Leon ang tula, natuwa ang lalaki at sinabing interesante ang tula niya. Kinagabihan, makikitang nakatulala sina Leon at Isabel habang pinapanood si Lizu na isinasagawa ang kanyang ancestral ritual. Matapos isagawa ito, sinabi ni Leon na kakaiba ang kanilang ritual, dahil sa kanyang palagay ay parang nagsasama ng isang evil god si Lizu sa ginagawa niya. Tumawa naman si Lizu at sinabing ganoon lang talaga ang kanilang nakaugalian. Pagkatapos nito, tinanong ni Leon ang kanyang asawa kung wala ba siyang kamag-anak na gagawa ng ritual para sa festival. Sinabi ni Isabel na wala, dahil wala siyang naiisip na bahagi ng kanyang pamilya na dapat niyang alalahanin. Matapos itong sabihin, naisip niya na bilang isang isinilang sa lugar na iyon, matagal na niyang pinutol ang relasyon niya sa kanyang mga kamag-anak. Ang tanging naranasan lamang niya noon ay ang walang katapusang agawan ng kapangyarihan. Nang makita ni Leon ang malungkot na ekspresyon ni Isabel, sinabi nito na huwag na niyang isipin iyon dahil mas maganda siya kapag siya'y nakangiti. Idinagdag pa niya na kung sakaling mamatay siya balang araw, gusto niyang ipaghanda siya ni Isabel ng ritual kung saan maghahanda siya ng maraming masasarap na pagkain. Agad namang tinanggihan ni Isabel ang ideya niyang ito. Kaya tinanong siya ni Leon kung talaga bang hindi niya gagawin iyon para sa kanya. Tumawa si Isabel at sinabing para siyang sira dahil ang ibig niyang sabihin ay hindi niya hahayaan na mamatay si Leon. Samantala, sa bahay ng One Family, makikitang may kausap ang family head. Tinanong niya ang lalaking kausap kung siya na ba ang pinuno ng Lingyun sect. Nang kumpirmahin ito ng lalaki, sinabi niyang inimbitahan niya ito upang tulungan silang mahanap ang mga malalakas na taong nagtatago sa Kapitolyo, lalo na ang isang partikular na bastardo. Sinabi naman ng lalaki na naniniwala siyang walang alam ang Empress sa lahat ng kanilang ginagawa. Dahil dito, sinabi niya na tutulong siya sa kanilang problema. Ngunit bago niya gawin iyon, mayroon muna siyang kailangang hanapin na isang tao. Tinanong naman ng Patriarch kung ang hinahanap ba niya ay ang leader ng rebel army, dahil narinig niya na ang nakababatang kapatid ng lalaki ay namatay sa battlefield, at naniniwala din siya na ang leader ang may kagagawan nito. Idinagdag pa niya na may mga balibalita na nagtatago ang leader sa Kapitolyo, ngunit wala ng iba pang bagong impormasyon kaya hindi nila matukoy ang eksaktong lokasyon ng taong hinahanap niya. Iginarantya rin ng Patriarch na, bilang pinuno ng pamilya Wang, gagawin niya ang kanyang makakaya upang makatulong sa paghahanap. Sinabi naman ng lalaki na hindi na nila kailangang gawin iyon dahil mayroon na siyang plano para mahanap ang leader ng mga rebelde. Sa pagkarinig nito, tinanong ng Patriarch kung ang dala ba niyang kabaong ay para sa leader ng mga rebelde. Sinabi naman ng lalaki na noong una, gusto niyang ibenta ang kabaong na iyon. Ngunit dahil walang may nais bumili, gagamitin na lamang niya ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, makikitang napamura ang lalaki. Para matupad ang misyon na makuha ang listahan ng mga malalakas na tao sa loob ng Kapitolyo, kailangan niyang makuha ang registration booklet na nasa loob mismo ng Six Doors Headquarters. Ngunit mas malaki ang kanyang problema, hindi niya alam kung paano makarating sa lugar na iyon. Habang iniisip niya ito, may biglang tumawag sa kanya at nagulat siya nang makitang si Leon iyon. Tinanong siya ni Leon kung hindi ba siya bibisita sa kanyang mga ancestor dahil Qingming Festival ngayon. Sinabi naman ng lalaki na hindi na iyon kailangan, dahil malapit na rin naman silang magkita sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, tinanong niya si Leon kung alam ba nito ang daan patungo sa headquarters ng Six Doors. Agad namang itinuro ni Leon ang direksyon. Matapos magpasalamat, nagsimula ng maglakad ang lalaki. Ngunit nang makita ito ni Leon, galit niyang sinigawan ng lalaki at sinabing mali siya ng daan. Dahil dito, sinabi ni Leon na sasamahan na lamang niya ang lalaki upang hindi ito maliga. Napakamot sa ulo ang lalaki at sinabing pasensya na, dahil hindi talaga siya magaling sa direksyon. Habang naglalakad ang dalawa,
tinanong siya ni Leon kung bakit siya pupunta sa lugar na iyon sa kalagitnaan ng gabi, at kung may masama ba siyang balak gawin doon. Sinabi naman ng lalaki na wala siyang masamang balak, pupunta lamang siya doon upang tingnan ang registration booklet at maghanap ng clues kung nasaan ang legendary rebel army leader. Tumawa si Leon sa sinabi ng lalaki at tinanong kung bakit niya hinahanap ito, at kung may kinalaman ba iyon sa pera. Ipinaliwanag ng lalaki na ang nakababatang kapatid niya ay namatay sa gitna ng labanan laban sa mga rebelde. Bagamat alam niya na hindi mismo ang leader ang pumatay sa kanyang kapatid, may oras naman siya kaya nagpasya siyang maghayganti. Inamin din niya na kahit sa kanyang pinakamalakas na anyo, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang harapin ang leader. Kaya ngayong may malubha siyang sugat, nagdala na siya ng kabaong para sa kanyang sarili, upang kung mamatay siya, mayroon na siyang magagamit. Hindi naman na-offend si Leon sa mga sinabi niya at napangiti pa nga. Naisip ni Leon na sa lahat ng mga naghahanap sa kanya upang maghayganti, ito ang unang pagkakataon na tinanggap ng isang tao ang katotohanan. Nakarating na sila sa headquarters ng Six Doors, at sinabi ni Leon na kapag tumawid siya sa bakod, mararating na niya ang opisina ng mga ito. Nagpasalamat ang lalaki at sinabing aantayan na lamang siya ni Leon dahil babalik siya kaagad. Ngunit bigla na lamang naglaho ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Sinabi ni Leon na mahusay din ang movement technique nito. Kasunod nito, narinig niya ang mga tao sa loob na sumisigaw na may magnanakaw na pumasok sa kanilang headquarters. Naisip ni Leon na mukhang nagkamali siya ng pagtingin sa taong iyon. Pagkatapos nito, nakita niya ang lalaki na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon, habang hinahabol ng mga tao mula sa Six Doors. Sinubukan ni Leon na huwag makialam upang hindi madamay, ngunit sa sandaling dumaan ang lalaki sa kanyang harapan, tinawag siya nito at sinabing kailangan na rin niyang tumakbo. Dahil sa sinabi ng lalaki, napilitan si Leon na tumakbo habang minumura ang lalaki, sinasabing wala itong utang na loob dahil idinamay pa siya. Nangatwiran naman ang lalaki, sinasabing kung wala ang tulong ni Leon, baka nahuli na siya dahil hindi siya magaling sa direksyon. Patuloy siyang minura ni Leon habang itinuturo ang tamang direksyon para makatakas sila. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang naglaho ang dalawa at hindi na nakita ng mga tao mula sa Six Doors. Ngayon ay nasa ibabaw sila ng bubong. Tinanong ni Leon ang lalaki kung bakit, sa taglay niyang mga teknik, ay nahuli pa rin siya. Tumawa ang lalaki at sinabing ilang araw na siyang hindi kumakain, kaya noong pumasok siya sa loob, narinig ng mga gwardya ang kanyang kumakalam na sikmura, kaya natagpuan siya ng mga ito. Pagkatapos nito, sinabi ng lalaki na habang tumatakas sila, napansin niya na ang movement technique ni Leon ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Sa kanyang pagkakaalam, iilan lamang ang makakatalo sa kanya pagdating sa movement technique. Kaya tinanong niya si Leon kung siya ba ang dating leader ng mga rebelde. Biglang naging seryoso si Leon matapos marinig ang tanong. Dahil dito, biglang tumawa ang lalaki at sinabing nagbibiro lamang siya. Sinabi pa niya na ang talagang pakay niya sa leader ay tanungin kung sino ang mas pogi sa kanilang magkapatid. Hindi naman napansin ni Leon na napasagot siya at sinabing hindi niya maalala, dahil masyadong marami siyang tauhan noon. Pagkasabi nito, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Biglang umatras ang lalaki at sinabing hindi niya inaasahan na ang kanyang hinahanap ay kasama lang pala niya. Pagkasabi nito, sinabi niya kay Leon na sumugod na siya. Natuwa naman si Leon at sinabing napaka-interesante niya. Pagkatapos, may kinuha si Leon mula sa kanyang damit at ibinato ito sa lalaki. Nagulat ang lalaki at sinalo ito. Saka sinabing hindi siya makapaniwala na ang Great Pauline Saint ay gumagamit na ngayon ng mga hidden weapons. Tinanong naman siya ni Leon kung delusional ba siya dahil ang ibinato niya ay pera para makabili ng pagkain. Idinagdag pa ni Leon na gamitin niya iyon upang bumili ng pagkain bago makipaglaban. Naiinis naman ang lalaki at napapamura, sinasabing natalo siya hindi lang sa kakayahan, kundi pati sa karakter. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Leon na dahil siya ay mabuting tao, hindi na niya itutuloy ang kanyang paghihiganti.
Tila na-disappoint naman si Leon at naisip kung ganito na baka daling magbago ang isip ng mga tao ngayon. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.